Nagpapatuloy po tayo sa ating series dito po sa Book of Acts. And we praise God. Dito po sa chapter 6 ay nasa 7 bahagi na tayo ng pag-aaral sa chapter 6. At ngayong umaga ay nais ko po muli na sama-samang buksan ang ating mga Biblia at ating pong babasahin ang mga talatang 1 hanggang talatang 7. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Nang panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagrireklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nila ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 kilala sa pagiging mabuti, matalino at kuskus ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkulin ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at kuskus ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas ng taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Inirap sila sa mga apostol, sila'y pinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging ang mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Siguro po nagtataka kayo dahil bakit nasa 7 Sundays preaching na po tayo dito lang sa chapter 6 at verse 1 to 7. Tandaan po natin na this is a manual of God, of Jesus Christ and the Holy Spirit sa kanyang church. Kaya dapat na maintindihan natin in details kung ano ba talaga ang design ng Lord sa kanyang church upang hindi ho tayo magkamali, hindi tayo magkaroon ng kanya-kanyang perception o pag-iisip patungkol sa church ng ating Panginoon. And we thank God sapagkat patuloy nating inaaral yung paksa nating spiritual arrangement of the church. The ministry of pastor is to study, preach, and teach the Word of God and to lead the church. So ang ating pag-aaral sa Tagalog, spiritual na pagsasaayos ng iglesia. Ang ministeryo ng pastor at ng elder ay ang mag-aral, mangaral, magturo na salita ng Diyos at pangunahan o i-lead ang ating church. So hindi pa rin nagbabago ang general principle ng Acts chapter 6. At ang general principle dito, ang Panginoong Hesukristo ang nagdisenyo sa kanyang church sa paglago at siya lamang ang pinagmumulan ng spiritual at numerical na paglago sa pamamagitan ng kanyang salita na pinapangaral at ipinamumuhay. At siya ay nagbigay ng spiritual na guidelines sa kanyang mga ministry at para sa kanyang church. So napag-aralan natin quickly, babanggitin ko lang po una, Christ's design to His church is to grow spiritually and numerically in verse 1. Second, Christ's design to His church is to meet the needs of His ministry in the church. Nasa verse 1 po yan. And number 3, Christ's design to His church is to establish offices in the ministries. And that is verses 2 hanggang 6. So nakita natin under verses 2 and 6, letter A, the pastor elder have authority to call meeting for the church leaders, workers, and members. Nakita po natin in verse 2. Letter B, the pastor elder should remain faithful to Christ's delegated office. That is in verse 2 and verse 4. Sinasabi doon na ang pastor at elder ay kailangang maging tapat kay Christ sa
inilagay ni Kristo na gawain para sa kanila. Now, under po dito sa number 2 ito, sa letter B, nakita natin, for the past 3 Sunday preaching, yung una nakita natin, iuukol namin ang aming mga sarili. So nakita natin yung salitang iuukol or give themselves to the most needed of the church and members, and that is the ministry of the word. Nakita natin, yun yung pinakakailangan at yun yung pinakasentro ng ministry ng apostol, and then now sa mga pastor at elder, ministry of the word with prayer and diligent study the word of God. So nakita naman natin last Sunday, yung salitang devote, yung buong panahon. Iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. So kung makikita natin, ang pinaka-sentro ng ministeryo ng mga apostol at dapat ngayon ng pastor at ng elder ay walang iba kundi sa salita ng ating Panginoong Diyos. So yung tinatawag na ministry of the Word of God sa kabuuan ng church. Now, ano ho ba ang magiging resulta ng tamang gampanin ng pastor at ng elder sa church dahil ang mga leaders at members ay nauunawaan nila ang mga ito? So ano ho yung magiging bunga nito? Dapat natin siguro na realign ang ating paniniwala sa church. Na there are so many practices sa ibang simbahan na parang ang pinaka-highest na sentro ng kanilang pagsamba ay pag-aawitan. Kung kaya't nag-i-invest sila ng maraming pera sa paggawa ng mga light system sa kanilang harapan. Naglalagay sila ng mga mamahaling sound system, mga instruments. Para sa kanila, that is the strength and the ministry of their church. But I tell you the truth, that is wrong. In the early church, especially in Acts chapter 6 and the book of Acts, sa kabuuan ng chapter 1 hanggang chapter 20 and even the epistles, makikita natin the primary ministry of the church. Especially, ito man ay nasa Lord's Day services or even sa iba pang mga gawain ng church. Ang pinakamataas na binibigyan ng pansin, binibigyan ng oras, ay wala pong iba kundi expounding the Word of God. Ano yun? Ipaliwanag ang salita ng Diyos. Now, kung bakit binibigyan ng mas mataas na pagpapaliwanag ang salita ng Diyos, dahil ang katotohanan, kapag ini-expound ng maayos ang salita ng Diyos at ang nagiging sentro ng pananambahan ay ang salita ng ating Panginoong Diyos, nag-i-speak si God, nagsasalita si Jesus sa kongregasyon, sa pamamagitan ng Scripture, sa pamamagitan ng Biblia, na tapat na itinuturo, pinapaliwanag ng pastor. That's why for me, if the gathering in the church have no Word of God, that is not worship. That is not worship. Hindi maliligtas ang tao by singing a worship song. Hindi mo maliligtas ang tao. Ang tao ay maliligtas by preaching and hearing the Word of God. Amen po ba? Ang tao ay naliligtas, ang tao ay nananampalataya kapag nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos. At sa katunayan, sa usapin ng pag-worship, ang worship po ay nagiging katanggap-tanggap sa Diyos kapag ang nag-worship ay mananampalataya na. If you are not believer, kahit kumanta ka rito ng isang oras, hindi tatanggapin ng Diyos ang mga awiting binibigkas mo na laman o lyrics ng awitin mo. Why? That's why worship. Ang salitang worship, pag nagbibigkas ka ng mga pananalita ng pagpupuri, dapat klaro sa iyo na anak ka ng Diyos. Kaya ang worship, pag nag-worship tayo, hindi siya para sa unbelievers. Ito po ay para sa mga mananampalataya. At ano ang
kailangan ng unbelievers? Ang kailangan ng unbelievers ay salita ng Diyos. Because faith comes from hearing and hearing the Word of God. That's why, makikita ngayon natin dito na ang pinakasentro ng gawain ng church is to preach, teach, and share the Word of God. Nothing else, nothing more. Now, ngayon, tinitingnan natin dito, ang nangyari sa Book of Acts, na ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit, His ascension, in Acts chapter 1, the first preaching of the early church ay walang iba in Acts chapter 2, verse 11. Ang unang nangaral ay walang iba kundi si Apostle Peter in the Feast of Pentecost. At pagkayari nun, alala kong ginawa sa Apostle Peter at ang lahat ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, kundi mangaral at magturo ng salita ng Diyos. Until such time na ang mga disciples ng ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng tinatawag na radical change sa kanilang mga buhay, na kahit hindi sila apostol, kahit wala sila sa leadership, nangangaral at nagtuturo sila ng salita ng Diyos. And that is clear in Acts chapter 8. Nakita natin in verse 4, saan man makarating ang mga alagad o mga mananampalataya, binabahagi at pinapangaral nila salita ng Diyos. And that is under pressure. Why? In that time, there are severe persecution in the Church of Jerusalem. Now, mga kapatid, ano ang magiging resulta ng tamang gampanin ng pastor, ng elder, o ng mga Bible study leader sa ating church dahil alam ng mga members at nauunawaan nila ang mga ito? Now, ang sagot ay nasa verse 7. What is the answer in verse 7? Now, be with me as I read it in verse 7 ng chapter 6 of Book of Acts. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos. So you see, sabi dito, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos. Now, kapag lumalaganap ang salita ng Diyos, ano ang magiging bunga ng paglaganap ng salita ng Diyos? Now listen, at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. The more na naipipreach, na tuturo, na ibabahagi ang salita ng Diyos, ang sabi po ng Word of God, parami naman ng parami ang mga sumasampalataya sa Jerusalem. Why Jerusalem? Kasi sabi ng Acts chapter 1, verse 8, magiging saksi ko kayo sa Jerusalem. And Jerusalem is the first local church na in-establish ng ating Panginoon Diyos in the New Testament. And then, it will flourish, itong church na ito, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Now, ito yung makikita ngayon natin. At sa umagang ito, nais ko na bigyan natin ng atensyon sa ating pag-aaral yung verse 7 na ito. At ang sabi ng verse 7 ay ito. Now listen, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos. So without preaching, teaching, and sharing the Word of God, hindi ho magpo-flourish ang Word of God. Amen po ba? Sa tingin niyo kung ang mga apostolan ang gumanap ng gampanin ng pagtuturo at pangangaral at hindi nagkaroon ng radikal na challenge ang mga Christian sa panahong iyon sa Jerusalem, mabilis bang lalaganap ang salita ng Diyos noong time na yun? Hindi po. Mabilis na lumaganap ang salita ng Diyos dahil hindi lang basta ang mga apostol ang nangangaral, nagtuturo, nagbabahagi, kundi itong mga disciples na ito ay naturuan sila kung paano sila magbabahagi din ng salita ng Diyos. Kaya nga pagdating sa Acts chapter 8, nakita natin saan man sila makarating, nagbabahagi sila ng salita ng Diyos. Now, in verse 7, tingnan ho natin yung salitang patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos. Sa Authorized King James Version, ang sabi, the Word of God increase. The Word of God increase. Sa Magandang Balita Biblia,
nabanggit ko na to, sabi, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos. Now, dapat bigyan natin ng justice itong mga phrases na ito, na salitang ito na binanggit. Now, pansinin niyo po, ito ay nangangahulugan na lalo pa at lalo pa na ang mga disciple ay nangaral, nagturo, nagbahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Napansin niyo po ba? Now, ito ang nagbibigay ngayon sa atin na ang kasagutan sa katanungan na ganito. Ano ang pinakapangangailangan ng ating church ngayon? Ano ba ang pinakakailangan ng church ngayon? At ang nag-iisang kasagutan mula sa passage na ito ay Word of God. Amen po ba? Word of God. Ano daw yung lumaganap? Salita ng Diyos. The answer is the Word of God. Hindi po pragmatism. Pag sinabi natin pragmatism, magsasubstitute tayo sa preaching ng sayawan dito sa harap, o papalitan natin ang preaching ng testimony na ubod ng haba, o papalitan natin ng iba't ibang pamamaraan na pamamaraan ng mundo. Hindi ho yun ang sagot. Hindi rin ho yung tinatawag na crafted teaching, yung mapanlinglang na turo o aral. Kundi ang sagot dito ay ang tamang pagbibigay ng oras at pagpapaliwanag ng may katapatan sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Now mga kapatid, ang lumago at lumaganap ay ang salita ng Diyos. Ano ang lumaganap? Salita ng Diyos. That is very important na maintindihan natin. Kung meron tayong palalaganapin, hindi yung pangalan ng tao. Amen po ba? Ang palalaganapin natin ay ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi, lumaganap ang salita ng Diyos. Now, let us study first yung salitang keep on spreading sa verse 7. Sa wikang English, keep on spreading. Sa Tagalog, lumaganap. Now, kapag inaral natin ang salitang keep on spreading o patuloy na lumaganap, mula sa Greek word, ang literal na kahulugan nito ay ito. Open. To cause to grow. To cause the growth. Ibig sabihin po, sa pinagmulan, sa paglago, or cause to become greater in extent. Mas higit pa po na nag-extend ng dakila itong salitang ng Diyos na ito. Ito pa po, size, dumami yung laki, lumaki, or quality. Ang ibig sabihin, yung quality, mas lalong naging maayos ang pananampalataya ng mga tao. Now, kapag pinag-aralan natin yung salitang lumaganap o keep spreading, maliwanag na ito pala ang nagiging dahilan, yung Word of God pala ang nagiging dahilan kung bakit lumalago ang isang Kristiyano sa kanyang pananampalataya. Ito pala ang nagiging dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay lalong nagmamature sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Ito pala ang nagiging dahilan kung bakit lumalawa ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo sa mga lugar dahil sa salita ng Diyos. Ang punto ho rito, nung sinabi ni Lucas na sumulat ng libro ng gawa, yung paglago at paglaganap ay tumutukoy saan? Sa spiritual growth ng mga disciple at ang spreading ng Word of God sa mga unbelievers ay na-extend at dahil doon, lumalago ang church sa Jerusalem. So the word keep on spreading ay meron dalawang kahulugan na lumalago sila spiritually sa kanilang pananampalataya at pagiging disciple ni Kristo. And then secondly, yung salitang lumalaganap o keep spreading
yung ministry ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lang nanatili sa Jerusalem, kundi nag-extend sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So nakuha niyo po yung punto rito ni Lucas yung sinulat niya ito. Now, mga kapatid, kung inyo pong papasinin, ang mga alagad ay lumago muna sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Nakita niyo pa? So if you notice, disciples should grow first to their faith by devoting themselves under the pastor elder who preach them in discipleship. Nakita lang? Ang nangyari muna, bago nag-spread ang Word of God sa ibang lugar, sa ibang geographical places, ang una muna nangyari ay ito. Yung mga disciple na ito, na mga mananampalatayang ito, ang una munang nag-grow sa kanilang pananampalataya. Amen po ba? Why? Because of their devoting themselves in the preaching and teaching of the apostle. Sabi ron, nagsasalo-salo sila. Nagtitipon-tipon sila sa bahay-bahay. In chapter 2, 3, and 4. So ano yung unang nangyari? Nag-growth muna yung mga disciple. Alam niyo po, hanggat hindi po kayo lumalago sa pananampalataya niyo kay Kristo, hindi po kayo magbabahagi ng salita ng Diyos. If you're not interested sa mga bagay na salita ng Diyos, hindi ka rin magbabahagi ng salita ng Diyos. The first thing na makikita natin dito, bakit mabilis na nag-spread ang gospel, bakit saan man sila makarating, ay ibinabahagi nila ang salita ng Diyos. Una sa lahat, sila po ay lumago sa kanilang personal na pananampalataya at relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? And then, makikita natin dito, pagkatapos po nun, kung ano ang kanilang natutunan mula sa pagtuturo ng mga apostol, ano yung ginawa nila? Ibinahagi nila ito sa mga tao na kanilang nakakasama. And what is our proof? The proof is Acts chapter 8, verse 4. Ano sabi ni Luke doon? Ni Lucas, nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay pinapangaral nila ang salita. Napansin niyo po yung una? So unless na ang mga disciple, dito po sa pinag-aaralan natin, magkaroon muna sila ng majority sa kanilang pananampalataya, ng commitment nila sa salita ng Panginoong Diyos, at pagsunod nila sa gawa ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Doon lang magsisimula na mag-i-spread ang gospel sa mga taong nakakasama nila. Nakuha niyo po yung punto rito? Now, maliwanag kung gayon, sa ating kalagitnaan, paano natin binibigyan ng kahalagahan ang salita ng Diyos sa ating mga buhay? Sunday by Sunday, sa church na ito, sa harapan ng pulpitong ito, sumasagana ang salita ng Diyos na inyong naririnig. And ina-assume ko sa aking sarili, by the grace of God, na nawa ko ito'y nagbibigay sa inyo ngayon ng preparation upang kayo ay mag-grow sa pananampalataya nyo kay Kristo. And then, kasabay nito, ang inyong pagpapagamit sa ating Panginoong Diyos upang maibahagi nyo ang salita ng Diyos sa mga taong nakakasama nyo. So, yan ang ibig sabihin po niya. Kaya, maliwanag po dito na ang salitang spreading the Word of God, it was used, this means, here in the book of Acts. Sa book of Acts, ang salitang nag-spread ang Word of God, lumaganap ang salita ng Diyos, napaka-redundant nito. Binanggit ko na yung Acts chapter 8 verse 4. Ang sabi daw, saan ba sila makarating? Ibinabahagi nila ang salita ng Diyos. Pagdating ng Gawa chapter 12, buksan niyo yung Bible ninyo, verse 24 to 25, ganito po ang sabi ng Biblia, Gawa 12, 24 to 25, ito ang sabi ng verse 24. Samantala, lumalago at lumalaganap naman ang salita ng Diyos. You see, nakita niyo po ba sa Gawa chapter 12, verse 24 to 25?
Ano sabi ron ng verse 24? Samantala, lumalago at lumalaganap naman ang salita ng Diyos. Ano sabi ron? Verse 22. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag din Marcos. Now, bakit bumalik si Bernabe at si Saulo? Kasi yung kanilang missionary journey, ginagawa nila. Every time na nakakapag-establish sila ng mga local church, bumabalik sila sa Jerusalem to report. Mag-report doon sa mga kasama nila na ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi ito din ay para sa mga Hentil. So, tingnan po natin ang Gawa 13:49. Gawa 13:49. Ulitin ko, Gawa 13:49. Ano sabi dyan? Kaya, lumaganap sa buong lapain ang salita ng Panginoon. Nakita niyo? Sabi ng verse 49, kaya lumaganap sa buong lapain ang salita ng Panginoon. Tingnan po natin, Gawa 19:20. Ulitin ko, Gawa 19:20. Ano ang sabi? Ulitin ko, Gawa 19:20. Ganito ang sabi ng Gawa 19:20. Now listen. Sabi ng verse 20, sa ganitong kahangahangang paraan, lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Ano yung inyong mga naobserbahan dito sa mga ilang passage na ating tiningnan dito sa Book of Acts? Simple lang. Lumaganap ang salita ng Diyos sa lahat ng lupain. Hindi lang basta ito sa Jerusalem para sa mga Hudyo. Ito ay nag-extend even in the Gentiles na mga lugar. So kung inyong mapapansin mga kapatid, napakaliwanag na ang salitang lumaganap ay lengguwahe ng salita ng Diyos. Now, ang tanong natin ngayon dito, what is the implication nito sa buhay ng church natin ito? Ano ang implikasyon nito sa lahat ng mga members at may concern sa mga lost soul o mga lost sheep, mga nawawalang tupa, mga nawawalang makasalanan na hiwalay sa Panginoong Diyos? What is the implication ng salitang lumaganap ang salita ng Diyos? Mga kapatid, this is the primary ministry of the church. Amen po ba? This is the primary ministry of our church. To propagate the Word of God wherever we go. Nasaan man tayo, kailangan natin ibahagi ang salita ng Diyos. So what is the purpose? Bakit kailangan natin ibahagi ang salita ng Diyos? Para ba masabi na dumadami na ang members sa church namin? Para ba masabi na madami na kami ngayon sa church namin? No. We are spreading the Word of God dahil ang ninanais ng Diyos na maunawaan ng bawat isa sa atin ay maligtas ang mga taong binayaran at pinag-alayan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. Amen po ba? Upang sila ay maligtas. Why? Because the Word of God taught us, nagtuturo sa atin, na kapag ang isang tao ay hindi naligtas, ano ang kanyang maaaring maranasan? Ang naghihintay sa kanya ay walang iba, kundi ang kapahamakan at paghihirap sa apoy ng impyerno. Kaya nga si Jesus Christ, His concern, nung nandun po siya sa Book of the Gospel na isulat ni Mateo, ano sabi niya sa Matthew chapter 3, verse 21? Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan. Bakit niya sinasabing pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan? Dahil alam niya na ang pinaka-importante sa buhay ng tao at sa mundong ito ay ang kaligtasan na dapat maranasan ng isang tao sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ho kayamanan. Napansin niyo? Hindi ho nakapokus ang Book of Acts sa yaman ng tao. Sa katunayan, nakita natin, binibenta nga nila area-area nila
upang magamit sa pagtuturo pangangaral ng salita ng Diyos, upang ang mga tao ay magkamit ng totoong kaligayahan at totoong karealidad ng kanilang buhay. At ano ito? Buhay na walang hanggan. Nakita niyo po yan? Now, yan ang pinaka-purpose niyan. Now, the question is, paano lumaganap at lumago sa buhay ng mga converts at disciple ang Word of God? The Word had to be spoken. Nakanya? Sinalita nila ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba, hanggat hindi mo binubuksan ang iyong labi, hanggat hindi ka nagsasalita patungkol kay Kristo, patungkol kay Kristo, ang salita na meron ka sa iyong isip at puso na iyong pinapanampalatayan ay mananatiling sa iyo lang hanggat hindi mo ibinubuka ang iyong bibig. Sinasalita ang salita ng Diyos sa mga taong naaksa. So, para pala lumaganap ang salita ng Diyos dito sa Book of Acts, kailangan may maintindihan ang mga mananampalataya. At ano ang dapat nilang maintindihan? Kailangan nilang salitain, sabihin ang salita ng Diyos o kung sino si Kristo. Please open your Bible in Romans chapter 10. Romans chapter 10, verses 14 to 17. Ulitin po, Roma, kabanatang 10, ang talata po ay 14 hanggang 17. Sabi ho ng verse 14 ng Roma, kabanatang 10. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya, kay Kristo? Napansin nyo? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Ayon sa nasusulat, o kay inang na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang maniniwala sa sinabi namin? Ito ang maganda sa verse 17. Kaya, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Now, the question is, Pastor, ang sabi diyan, sinugo. Sinem. Mga kapatid, because you are the member of the body of Christ. Dahil ikaw ay ligtas at mananampalataya. The principle is Matthew chapter 28. Humayo kayo. Sharing the Word of God is not only for the pastor, the elder, or the leader of the church, pero ito ay sa kabuuan ng members sa loob ng simbahan. Now, in the language of Apostle Peter, please open your Bible in 1 Peter. Ganito ang sabi ni Apostol Pedro. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Unang Pedro, kabanatang 2, talatang 9. Unang Pedro, kabanatang 2, talatang 9. Datapwat kay isang laing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos. Bakit daw po? Bukod sa salvation, upang maging Kanya, para maging kay Kristo. Ano kasunod? At maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. So nakita nyo? 1 Peter 2:9. Maghayag ng ano daw po? Mga kahangahangang gawa nino? Ni Kristo. So ang pagsishare po ba ng Word of God? Para may mga tao makarinig, ay para sa lahat ng mananampalataya? Ang sagot ay oo. This is not the responsibility
o bilang pastor lang, o yung mga Bible study leaders natin. Responsibility nito ng bawat isa sa atin na ibahagi at maghayag ng kahangahangang ginawa ni Jesus sa cross at ang ginawa ni Jesus sa iyo at sa aking buhay. Amen po ba? So, maliwanag na hanggang hindi natin binubuksan ang ating bibig, hanggang hindi tayo nagsasalita, ang pagliligtas ng Diyos ay hindi maririnig o darating sa isang taong wala pang relasyon at pananampalataya sa Kanya. Ngayon ang tanong natin, ang responsibility lang ba talaga natin ay ibahagi ang salita ng Diyos? Yes. We always leave the result sa ating Panginoong Diyos. Sabi ni Pablo, sa unang Korinto, please open your Bible, sa unang Korinto, kabanatang 3. Unang Korinto, chapter 3. Verse 5. Unang Korinto, chapter 3, verse 5. Sabi doon, sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami, mga lingkod lamang ng Diyos. Ano yung kalugtong? Nakita niyo 1 Corinthians 3.5? Ulitin ko po. 1 Corinthians 3.5. Masundan niyo po sana ako. Ang ganda po nito eh. Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami, mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Kasangkapan. Mag-akay. Nakita niyo? Kasangkapan. Mag-aakay ng ano? Ng pananalig kay Kristo. Now, tingnan niyo kalugtong sa verse 9. Verse 6. Ako ang nagtanim. Ako ang nagtanim. Meron bang kailangan nagtatanim? Ano mo ba yung nagtatanim? Di siyempre, may bini ka, tinatanim mo. Ako ang nagtanim. Ano yung kalugtong? Si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. So, meron bang kakasangkapanin ng Diyos? Meron. Sino po kaya yon? Yung unbelievers po ba? Hindi na ho. Sino kaya yon? Si Pastor. Tama po kayo. Yung Bible study leaders natin. Tama po kayo. Pero tanongin mo sarili mo, kasama ka ba rito? Ang sagot ay oo. Alam niyo bang kakasangkapanin ng Diyos? Ang kakasangkapanin ng Diyos upang maghasik at magtanim ng binhi ng salita ng Diyos ay wala pong iba kundi ang kabuuan ng church. Pastor, Bible study leaders, individual members, attenders, you have responsibility to share the Word of God. Amen po ba? So, kaliwanag na pinapakita sa ating pag-aaral na ang mensahe natin kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos ay gospel, si Kristo. Buksan niyo po ang Roma 1:16 to 17. Roma 1:16 to 17. Now, ang sabi ni Paul doon, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Tingnan niyo kasunod ha. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Para saan? Sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So what is the message? Upang ang isang tao ay maranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos to overcome yung mga barriers sa buhay niya. Gospel, si Kristo. Amen po ba? Gospel. Now, alam niyo po, ang daming barriers sa puso ng tao na sinabi ni Paul, ang Romans chapter 1. Ano ba ang mga hadlang na pwedeng gibain ng ating Panginoong Jesucristo kapag sumabog sa kanyang puso ang Ebanghelyo ni Kristo o gawa ng Banal na Espiritu? Tingnan niyo po, ang pwedeng gibain nito. Una, tingnan niyo po, Diyos-Diyosan ng kanyang buhay.
Diyos-Diyosan ang kanyang buhay. As sa verse 22 ng Roma 1:22. Sabi ron, sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan, at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, mga ibon, mga hayop na may paa, at ng nilalang na nagsisigapang. Ang unang ginigiba ng gospel ni Kristo, nakasama ang banal na Espiritu na gumagawa, yung tao na gumagawa ng Diyos-Diyosan sa kanyang buhay. Kayang gibain ng gospel yun. Tingnan niyo po ang karugtong. Verse 26. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahalay nilang pita. Ayaw na makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki, sa kapwa babae na lamang sila nakikipagtalik at nakikipag-ugnayan. Verse 27. Ngayon din ang ginagawa ng mga lalaki, etc., etc. Ang gospel ay may kapangyarihang palayain ang bisexual. Ano ba yung bisexual? Yung babae, napakiramdam niya, tomboy siya, lalaki siya. Yung bakla, yung lalaki, napakiramdam niya, ganun siya. May power si Kristo, may power ang gospel na magbago ng buhay nila. Nakita niyo yung punto rito? Ano pa ang kayang baguhin? Nasa verse 28. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos. Tapos pagdating po ng verse 29, ito, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Kabuktutan, kasikaman, masamang isip, na puno sila ng pagkainggit, masamang hangarig na humaling sa pagpatay, pagtatalo, pagdaraya, sila'y masisitsit, mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng mga suwail, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Alam niyo kung ano lang ang pwedeng magbago sa buhay ng tao na binanggit na dito lahat? Ebanghelyo patungkol kay Kristo. Yan ang may kakayanang magbago. So, ibig sabihin, kung gusto natin na ang tao, family natin, friends natin, kasama natin sa trabaho, kung gusto nating maranasan nila ang tunay na pagbabago ng kanilang puso, kailangan nila ng tunay na marinig ang ebanghelyo ng Diyos na nagbabago sa kanilang buhay. So mga kapatid, hanggat hindi natin ibinabahagi si Kristo, walang mananatiling totoong genuine na pagbabago sa buhay ng isang tao. Kailangan nilang marinig ang salita ng Diyos. Hindi dapat ang isang mananampalataya ay lagi na lamang nakasipil ang kanyang bibig at natatamil siya na hindi magsalita. Natatamil siya na, natatakot siya na magsalita patungkol kay Kristo. This is the time na dapat nating maintindihan na if we want to keep on spreading the Word of God, keep on spreading who is Jesus, kailangan ho nating ibahagi si Kristo sa mga tao. Sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, sa iyong kasama sa trabaho, kailangan mong ibahagi si Kristo. Mga kapatid, there are no substitute or alternative for the growth and spreading of the church, only the Word of God. Alam mo, pwedeng kasangkapanin ng Diyos upang ang kanyang church ay mapulfilled ang kanyang utos o mandato. Only the Word of God. Hindi yung pwedeng mag-substitute. Hindi yung pwedeng lagyan ng alternative o pagpipilian. Ang tanging paraan ng Diyos upang ang kanyang church, upang ang bawat member sa loob ng church ay lumago sa pananampalataya, lumago spiritually, madagdag ang mga hinirang numerically sa loob ng church, ay kailangan nilang bigyan ng priority ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Now, what is the result? Kapag ginagawa natin ang mga bagay na ito. Now, balik tayo sa Gawa chapter 6. At ang sabi ng Gawa chapter 6 ay ito.
Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos. At nakita na natin yan. At ano'y karuktong? At kaduktong po. Result. Nung sinabi po na patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos, dinagdag yung article na at. Resulta po ito. At ano ang resulta? Ang sumampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. Yan ang magiging resulta. So sometimes, siguro ina-evaluate natin yung church natin, ba't parang ganon? Wala kaming nakikitang bagong mukha. Yun yung iniisip natin. Bakit may mga bakante tayong upuan? Yun yung nakikita natin. What is the problem? You and I are not sharing the Word of God. Amen po ba? Kasi hindi tayo nagsishare ng Word of God eh. Kasi hindi tayo nag-i-invite. Kasi nga hindi tayo concerned sa kaluluwa ng mga taong nakapaligid sa atin. Sasabihin natin, Pastor, parang ayaw naman nila eh. Ang tanong ba, ginawa mo na ba ang part mo na pinagagawa ng Diyos? Di ba? Kung nagawa mo yung lahat ng iyan, meron bang mga tao na pwede nating share? We are not before sa magiging dami ng mga tao sa loob ng church. Ang ating concern ay walang iba kundi ang salvation nila. Lagi kong pinabalik-balikan niya. Amen po ba? So, ang kailangan po pala natin, upang ang church ay patuloy na madagdagan ang mga inililigtas ng Diyos sa loob ng simbahan, sa loob ng church, sa loob ng kalipunan, na siyang pinag-alayan ng buhay ni Kristo sa mga tao makasalanan, ang tanging paraan lang ay ang salita ng Diyos na pinapangaral at tinuturo at ibinabahagi ng church. Okay po punto? Kaya ang sabi, ang sumasampalataya ay parami ng parami. Ano ba ang ibig sabihin ng parami ng parami? Ibig sabihin po, hindi po pa konti. Parami ng parami. Sino rito yung gusto parami ng parami yung kinikita niya sa buhay niya? Pag tinanong ko kayo, nahihiya lang kayo, lahat tayo magtataas, di ba? Gusto mo ba na naghahanap buhay ako pero pawala ng pawala? Yung parang kinikita mo, yung parang gano'n. Hindi natin gusto yan, di ba? So, ang punto ko lang dito, kapag tayo ay tapat na gumagawa sa mandato ng church at sa tanging paraan na binigay ng Panginoong Diyos sa kanyang church, ang pangangaral, pagtuturo, pagbabahagi ng salita ng Diyos at pagpapailalim sa pagdi-disciple, sa pagsasanay upang may mga tao tayong madala sa paanan ng ating Panginoong Diyos dahil sa mensaheng dinadala natin sa kanila si Kristo, sasabihin po natin sa ating mga sarili, hindi po magiging stagnant ang church ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So, it's time to correct our perception na ang magdadala lang ng mga bagong mukha sa loob ng simbahan ay ang pastor o ang leader. Hindi ho. Each of us here ay mayroong pong responsibility na magbahagi at magdala ng mga tao para kay Kristo. Anak mo, asawa mo, kapatid mo, manugang mo, apo mo, yung pa lang sa circle ng family natin, ang dami na kailangan nating imisyon dito sa ating pinag-aaralan. So ang naging resulta, ang sumasampalataya ay parami ng parami sa verse 7. Hindi lang basta pangkaraniwang tao ang sabi, maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. So ganyan po yung nangyari. Now, mga kapatid, what is the application? There is a principle. No word of God, no growth of the church. Ulitin ko. No word of God, no growth of the church. Kapag walang salita ng Diyos, walang paglago ang church. Tama po ba? Personally natin,
Kapag wala kang salita ng Diyos na inaaral, minemeditate, tinatanggap, naririnig, hindi ka rin lalago sa pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Kaya, ang prinsipyo, no word of God, no growth of the church. Ang pinakamagandang katanungan sa atin, especially sa akin bilang pastor, sa mga Bible study leaders, sa mga disciple ng ating Panginoong Jesucristo o kapwa ko mananampalataya dito, tayo ho ba ay gumaganap sa tungkulin na dapat na ginagawa natin? Ako bilang pastor, nangangaral ba ako at nagtuturo ba ako ng tapat patungkol kay Kristo? Yan ang unang dinanong ko sa aking sarili. Sa inyo, binabahagi nyo ba si Kristo? Sineshare nyo ba si Kristo? Minomodel nyo ba si Kristo sa inyong buhay? Na ito talaga ang salita ng Diyos na natatanggap ko at ipinamumuhay ko? Ginagawa ho ba natin ang lahat ng ito para sa Diyos? Kung hindi natin ito ginagawa, ito yung oras na kailangan nating pag-isipang mabuti ito. Dahil ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa atin ay hindi lang tayo basta mag-growth sa ating pananampalataya, kundi yung pag-growth natin sa ating pananampalataya ay kasabay ng paglilingkod natin para sa ating Panginoong Jesucristo. Para sa kaligtasan ng mga taong wala pang relasyon sa Diyos dahil ikaw mismo ay nagbabahagi, nagtuturo ng salita ng Diyos at sinasamahan mo ng pagmumodel mo sa kanilang buhay na si Kristo ay nasa akin dahil na-apply ko ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 6, we need to be ready in season and out of season, reproving, rebuking, exhorting with a great patience and instruction. Hindi lang ito kay pastor, na sinasabi ni Pablo kay Timothy, maging handa ka, napapanahon man o hindi. Pagsabihan mo, turuan mo, ituwid mo, na mayroong dakilang pagpapasensya sa pagtuturo mo ng salita ng Diyos. Now, sinabi dito sa chapter 4, verse 2 to 6, yung salitang great patience and instruction. Ano ba ang ibig sabihin ng great patience? Meron kang pasensya. Hindi mo pwedeng isang turo mo pa lamang sa anak mo ng Word of God, gusto mo, maintindihan na niya. Unless kumilos sa kanya Banal na Espiritu. Ang salitang patience dito, ang salitang great patience dito, meron kang pagtitimpi, meron kang mahabang pasensya. Pinagtsatsagaan mo na bahaginan ng salita ng Diyos ang isang tao na gusto mo na makakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kailan mo ito gagawin? Napapanahon man o hindi, in season and out of season. Di ba tayo, naghihintay pa tayo na babahaginan ko ito ng salita ng Diyos pagka medyo malaki na siya. Sabihin mo, pagka nakatapos na ako, para pagkausap ko siya, hindi niya ako mamalitin at saka ako pa siya babahaginan ng salita ng Diyos. Sa bahaginan ko ng salita ng Diyos, yung mayaman na yan, pagka ka-level na ako na nila. Ganun iniisip natin eh. Pero sabi ni Paul, hindi. In season and out of season. Napapanahon man o hindi. Ang sabi ganon, magkaroon ka ng pagtitimpi o pasensya na ituro, ibahagi ang salita ng Diyos upang ang salita ng Diyos ang magtweet sa kanila sa mali nilang gawa, mag-akay sa kanila sa kabandalan, at magbigay sa kanila ng pagkaunawa para sa buhay na walang hanggan. Alam niyo po, God only promises that the word from His mouth will not return void. Alam niyo po ba na ang pangako ng Diyos, ang salita lamang niya mula sa kanyang bibig, ang dapat na ibinabahagi natin? Ano yung sabi ng Matthew chapter 2, verse 4? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. At alam niyo po mga kapatid, hindi po ito babalik ng walang kabuluhan. At yan ang sinasabi ni Propeta Isaiah sa Isaiah 55 verse 11. Na ang salita ng Diyos na iyong binabahagi, na iyong tinuturo,
ay hindi babalik sa Diyos nang walang kabuluhan. Ibig sabihin, mga kapatid, si Jesucristo ay maliwanag na ang kanyang mga tupa ay kailangang pakainin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na itinuturo ng shepherd, ng pastor sa loob ng simbahan. Ang sabi ng John 21 verse 15 to 17, Peter, do you love me? Opo, Panginoong Diyos, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Umulit ulit. Peter, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Peter, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. So, ang kailangan sa loob ng church ay salita ng Diyos na pinipig ng pastor. Bakit po kailangan nila? Upang na sa ganon, kapag sila ay napipig ng salita ng Diyos, nagiging maayos ang kanilang pananampalataya, nagpuproduce ito ng desire sa kanilang mga puso na na maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ang aasahan mo sa isang itik, sa isang langkay na itik, parang ganon, na pinagpapastulan mo, pero hindi mo pinapakain ng maayos na pagkain? Ano yung magiging itlog nun? Lugok. Tama po ba? Ano ang aasahan mo sa mga tupa sa panahon ng Israel kung ang tupa ay hindi mo napapakain ng maayos sa pastulan at sa mainam na batisan? May gatas ka bang makukuha sa kanila? Wala. Kaya maliwanag na ang pagpipig sa mga sheep sa loob ng simbahan by preaching and expounding the Word of God ang siyang pinaka-kailangan ng bawat isa sa atin. Dahil kapag nag-mature tayo, naging maayos ang ating pananampalataya, nag-grow tayo, mismong tayo, nagkakaroon sa puso natin at sa isipan natin na paglingkuran ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi lamang sa ganung bagay, kundi mabahaginan ng salita ng Diyos. That's why Jesus Christ, tinanong niya si Peter, Peter, do you love me? Feed my lamb. Feed my sheep. Tanong sa atin ngayon dito, sa sarili ko, Pastor, mahal mo ba si Kristo? Ang sagot ko ay oo. Pero ano ang sabi ni Kristo? Yung mga nasa loob ng church na ito, pakainin mo ng salita ng Diyos. And that is the responsibility of the pastor and elder. And what is your responsibility as sheep of Christ? Simple lang po, maghayag ng kahangahangang ginawa ni Kristo. The only food for sheep is the Word of God. Word of God. God's blessing is upon the shepherd who feed the Word of God to his sheep. And the sheep ay lalago sa pananampalataya sa Diyos at sila mismo ay magpapagamit sa ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, maliwanag na sinasabi ng verse 7 sa ating pag-aaral, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. So ito po ang nais ng Diyos na ating tanggapin. Ito ang salita ng Diyos na dapat nating isabuhay. Ito ang salita ng Diyos na dapat nagawin natin sa church na ito. Hindi para kay pastor, hindi para kay leader, hindi para sa bawat isa sa atin, kundi para sa kalwalhatian ni Kristo, sa kalwalhatian ng Diyos, upang ang salvation ay mag-extend, makarating sa mga taong kailangan pa matubos. Amen? So, we need to apply itong mga principle na aral ng ating Panginoon. Let us pray. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang mga salitang ito sa aming mga buhay. This is our prayer in Christ's name. Amen. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pong Lord's